Si Ismael Villafuerte ay tinitingala sa mundo ng negosyo, gwapo, bilyonaryo at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay ang isang malamig na panuntunan, ang 6-month rule. Para sa kanya, ang bawat relasyon ay may expiration date, walang lalampas sa 6 na buwan, at bawat babaeng aalis ay binabayaran niya ng milyones para manahimik at lumayo. Akala ni Ismael, si Ayanna Faye ay isa lamang sa mga koleksyong susunod sa kanyang kumpas. Ngunit sa loob ng 4 na buwan, binaliktad ni Ayanna ang mundo ng bilyonaryo. Sa halip na tanggapin ang pabaong tseke, pinagpunit-punit ito ni Ayanna sa harap mismo ng lalaki. Isang sampal sa ego ni Ismael na kailanman ay hindi pa nararanasan. Sa pagitan ng marangyang buhay at ng simpleng paninindigan, magsisimula ang isang madugong labanan ng prinsipyo. Kakayanin ba ni Ismael na talikuran ang kanyang yaman para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal? O tuluyan silang wawasakin ng mga taong gustong panatilihin ang kanilang mga baluktot na panuntunan? Ito ay isang kwento ng pagbabago, pakikipaglaban sa dapat tama, at ang katotohanang ang tunay na pag-ibig ay walang takdang panahon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-storytellers. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Angge, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong punong-puno ng tensyon, drama, at mga aral na tatagos sa inyong mga puso. Dito lang sa Ayasha TV, hindi lang tayo basta nagkakwento. Tayo ay naglalakbay sa mundo ng pag-ibig na sinusubok ng yaman at paninindigan. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang lalaking akala ay nabibili ang lahat at ng isang babaeng itinaya ang kanyang dignidad para itama ang isang baluktot na batas. Handa na ba kayong kilalanin si Ismael Villafuerte at ang babaeng bumasag sa kanyang 6-month rule? Halina't makinig, damhin ang bawat salita at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Sa mundo ng high society, ang pangalang Ismael Villafuerte ay kasing kahulugan ng kapangyarihan, karangyaan at isang batas na walang sinumang nangahas na sumuway, ang 6-month rule. Si Ismael ay isang lalaking kayang makuha ang lahat sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Gwapo, matalino, at bilyonaryo. Ngunit sa likod ng perpektong mukhang iyon ay isang pusong bato pagdating sa relasyon. Para sa kanya, ang mga babae ay parang kontrata, may takdang panahon, may simula, at may tiyak na katapusan. Strictly physical, no strings attached, at pagsapit ng ika-6 na buwan, bawat babaeng dumaan sa kanyang piling ay binibigyan niya ng isang exit gift, isang shopping spree o blankong tseke na sapat na para manahimik ang mga ito at lumayo na may ngiti sa labi. Kailanman ay hindi siya hiniwalayan. Siya ang laging hinahabol hanggang sa dumating si Ayanna Faye. Nasa loob sila ng isang eksklusibong fine dining restaurant sa Makati. Ang paligid ay nababalot ng tunog ng mga violin at amoy na mamahaling wine. Ayanna was wearing a simple red dress that hugged her curves perfectly. Mahal niya si Ismael. Alam niya ang rules nito, ngunit naniwala siya na sa loob ng halos 4 na buwan, may nagbago na sa lalaking ito. Ngunit nagkamali siya. Ayanna, tawag ni Ismael sa kanya, paritono ang boses at napakalamig. Inilapag nito ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Sandaling napatigil si Ayanna sa paghiwa ng kanyang steak. Tinignan niya ang sobre. Pagkatapos ay ang mga matang walang emosyon ni Ismael. Ano to, Ismael? Wala pa tayong 4 na buwan. Mahinang tanong ni Ayanna, bagaman may namumuong kaba sa kanyang dibdib. Sumandal si Ismael sa kanyang upuan. Prenteng-prente. I think we've reached the peak, Ayanna. Ayaw ko nang paabutin pa ng 6 na buwan para hindi tayo magkasakitan. You're a great woman, but I'm bored. Take that. Shopping ka. Buy a car, buy a house. Consider it as a bonus for being efficient. Parang bombang sumabog sa pantinig ni Ayanna ang salitang efficient. Hindi siya tao para sa lalaking ito. Isa lang siyang kagamitan na kapag hindi na kailangan, ay basta na lang itatapon. Dahan-dahang kinuha ni Ayanna ang sobre. Binuksan niya ito at tumambad ang isang tseke. Ang halaga, isang numero na kayang bumuhay ng isang pamilya sa loob ng 10 taon. Doon ay nag-init ang dugo ni Ayanna. Ang pagmamahal na kanina lang ay tila rosa sa kanyang puso, ay biglang naging mga tinik na sumaksak sa kanyang pagkatao. Bored? Pag-uulit ni Ayanna. Tumayo siya, dahilan para mapatingin ang ilang mayayamang bisita sa kabilang lamesa. Yes, Ayanna, wag na natin pahabain.
Tanggapin mo na yan at umalis ka na may dignidad. Bored na sagot ni Ismael. Isang mapait na tawa ang kamawala sa mga labi ni Ayana. Bigla niyang hinawakan ng tseke at sa harap mismo ni Ismael ay pinagpunit-punit niya ito ng pira-piraso. Ang bawat punit ay tinasampal sa katahimikan ng restaurant. Nalaki ang mga mata ni Ismael. Sa unang pagkakataon, ang poker face ng isang Villafuerte ay nag-iba. Anong ginagawa mo? Kulat na tanong ng binata. Isinabog ni Ayana ang mga piraso ng tseke sa mukha ni Ismael. Ayan, lamunin mo yung pera mo. You think you can buy my heart? You think lahat ng babae masisilaw ang mga mata sa piraso ng papel na yan? Ayana, stop this scandal. No? Ismael, ako ang tatapos nito. Sigaw niya, sapat na para magbulungan ng mga tao. Lumapit siya ng bahagya kay Ismael at dinuro ito. We're done. Isaksak mo yung pera mo sa ngalangala mo. At tandaan mo ang araw na ito, Ismael Villafuerte, dahil ito ang unang pagkakataon na may nandidiri sa pera mo at may nang iiwan sa'yo. What? Tila gimbal na tanong ni Ismael. Tila tumigil ang mundo niya sa narinig. Sabi ko, break na tayo. Maghanap ka ng iba paglalaroan mo. Dahil ang isang Ayana Faye ay hindi para sa isang lalaking walang kaluluwa na katulad mo. Patabog na tinalikuran ni Ayana ang bilyonaryo. Sa bawat yabag ng kanyang heels, daman niya ang paninikip ng dibdib, pero hindi siya lilingon. Kahit pa mamamatay siya sa sakit, hindi niya papayagan na maging biktima lang ng 6-month rule na yan. Naiwang tulala si Ismael sa gitna ng restaurant. Ang mga piraso ng punit na tseke ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang kanyang ego na kailanman ay hindi nayurakan ay dugu-duguan sa harap ng maraming tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang hari ay nampatalsik sa kanyang sariling trono ng isang babaeng mas pinili ang respeto kaysa sa milyones. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ni Ismael Villafuerte ay nakabibingi. Karaniwan, ang katahimikang ito ay tanda ng kanyang tagumpay at kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, tila ito ay isang multong humahabol sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng malawak na glass wall. Tanawang kumukuti-kuti patap na ilaw na Makati. Hawak niya isang baso ng whiskey. Ngunit kahit ang pait nito ay hindi kayang tabunan ang lasa ng kahihiyang sinapit niya kanina. We're done. Isaksak mo yung pera mo sa ngalangala mo. Paulit-ulit na umaalingaw ang boses ni Ayana sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang kanyang panga na tila nararamdaman pa rin ang hapdi ng mga piraso ng checking isinabog sa kanyang muka. Sir Ismael. Napalingon siya na pumasok ang kanyang chief of security na si Dante. What is it? Tumatawag po si Miss Sandra. Tinatanong po kung itutuloy ang booking sa jewelry store bukas para sa, alam niyo na po, ang pabaon sana kay Miss Ayana. Maingat na sabi ni Dante. Get out. Malamig na utos ni Ismael. Pero sir, I said, get out. Sigaw niya sabay balibag ng baso ng whiskey sa pader. Nataranta ang security at mabilis na lumabas. Napahawak si Ismael sa kanyang sentido. Bakit siya nagkakagulo? 4 na buwan lang yon. Marami pang babae naghihintay sa isang pitik niya. Pero bakit ang imahe ni Ayana na naglalakad palayo ang hindi niya maalis sa kanyang paningin? Samantala, sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong, hindi rin mapakali si Ayana. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Yakap ang mga binti. Umiiyak ba siya? Oo, pero hindi dahil nangihinayang siya sa pera. Umiiyak siya dahil ang lalaking minahal niya ay walang ibang nakita sa kanya kundi isang contract na dapat nang tapusin. Ang kapal na mukha niya. Pulong ni Ayana habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Akala niya, lahat ng bagay sa mundo ay nabibili. Pwes, nagkakamali siya ng kinalaban. Kinuha ni Ayana ang kanyang phone. Nakita niya ang mga missed calls mula kay Ismael. Hindi niya alam kung bakit ito tumatawag. Siguro para bawiin ang kahihiyan o para insultuhin pa siya. Agad niyang hinarangan. Block ang numero ng bilyonaryo. Hindi ako kontrabida sa kwento mo, Ismael. Pero kung gusto mo ng gulo, ibibigay ko sa iyo ang impyernong hinahanap mo. Determinadong sabi niya sa sarili. Kinabukasan, pumasok si Ismael sa opisina na tila may daladalang madilim na ulap. Ang lahat ng empleyado ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kumalat na ang balita sa social circles. Ang mailap at makapangyarihang Ismael Villafuerte ay dinomp sa gitna ng isang restaurant. Ismael, is it true? Pumasok sa kanyang opisina ang kanyang matalik na kaibigan at business partner na si Marco. May nakakalokong ngiti. Shut up, Marco. Asik ni Ismael habang binubuksan ang kanyang laptop.
Come on, bro. First time in history, isang Ayana Faye lang pala ang sisira sa 6-month rule mo. At hindi lang basta sinira, pinali pa sa harap ng maraming tao. Viral ka na sa mga group chats, pre. I don't care about the gossip. I'll get her back. Biglang sabi ni Ismael. Natigilan si Marco. Get her back? For what? To finish the 6 months? Oh, dahil tinamaan ka na talaga. Tumingin na matalim si Ismael. Gusto ko siya makita lumuhod. Gusto kong bawiin niya, sinabi niyang diring-diri siya sa pera ko. Walang sino mang tumatalikod sa isang Villafuerte nang hindi ako ang nagpapalayas. Good luck with that, pre. Mukhang hindi ordinaryong babae si Ayana. Baka sa huli, ikaw ang makita lumuluhod sa harap niya. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilaw sa labi ni Ismael. Then, watch me. Bubuhos ang ginto sa paanan niya hanggang sa hindi na siya makahinga. Babalik siya sa akin. Mark my words. Ngunit hindi alam ni Ismael, sa labas ng kanyang building, nakatayo si Ayana Faye. Hindi para magmakaawa, kundi para simulan ang kanyang plano. Kung tingin ni Ismael ay madali siyang matatapos, pues, doon siya nagkakamali. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na gulo. Ang sumunod na linggo para kay Ismael ay isang mahabang serya ng pagkabigo. Sanay siya na ang mga babae nagpapadala ng I miss you na text o kaya naman ay nag-aabang sa lobby ng kanyang opisina. Ngunit si Ayana, di ko man lahat ng linya nito. Danino nito sa social media ay hindi niya mahagilap dahil nakablock siya sa lahat ng platforms. Sir, narito na po ang ulat ng private investigator. Wika ni Dante habang inilalapag ang isang folder sa mesa ni Ismael. Binuksan ito ni Ismael. Doon niya nalaman na bumalik si Ayana sa pagtatrabaho bilang isang freelance marketing consultant. Simple lang ang buhay nito. Malayo sa rangyana ipinatikim niya rito sa loob ng 4 na buwan. Gusto niya magpakamater? Fine. Let's see how long she lasts. Bulong ni Ismael. Isang hapon, habang naglalakad si Ayana palabas ng isang meeting sa isang coffee shop, natigilan siya. Isang hilera ng mga mamahaling itim na sasakyan na nakaparada sa tapat. Sa gitna niyon ay nakasandal si Ismael Villafuerte. Suot ang isang pasadiyang suit. Mukhang modelong direkta mula sa isang magazine. Hawak nito ang isang dambuhalang pumpon ng mga pambihirang asul na rosas, ang paborito ni Ayana. What are you doing here, Ismael? Malamig na tanong ni Ayana. Hindi siya natitigilan. Sa halip ay nakaramdam siya ng iritasyon. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. I thought this might open your doors. Seryosong sabi ni Ismael, sabay abot ng mga bulaklak. Tiningnan lang ni Ayana ang mga rosas. Ang ganda. Siguradong libo-libo ang halaga nito, no? It doesn't matter, just take them. Kinuha ni Ayana ang mga bulaklak. Ngumiti si Ismael. Akala niya ay bumagay na ang dalaga. Ngunit laking gulat niya, naglumakad si Ayana patungo sa isang basurahan sa gilid ng kalsada at walang pag-aalindangan. Isinaksak ang mga rosas doon. Ayana! Singhal ni Ismael, hindi makapaniwala. Sabi ko sa iyo, Ismael, isaksak mo ang pera mo sa ngalangalan mo. Kasama na roon ang mga bulaklak na binili ng pera mo. Matapang na sagot ni Ayana. Wag mo ako itulit sa mga ex-girlfriend mo na marupok sa ganitong moves. Hindi ako kabilang sa 6 na buwan mong koleksyon. Bakit ba ang tigas ng loob mo? I'm here, trying to talk to you. Binababa ko na ang pride ko. Pride? Ismael, hindi pride ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay obsession. Dahil hindi mo matanggap na may isang babae nagsabi sa iyo ng no. You don't love me. You just hate losing. Lalapit sana si Ismael para hawakan ang braso ni Ayana. Pero mabilis itong umiwas. Wag mo akong hahawakan kung gusto mo lang talagang makipag-usap. Gawin mo nang walang bodyguard, walang sasakyan, at walang pera. Pero alam natin pareho na hindi mo kaya yon. Dahil kung wala ang mga yan, wala ka ring kwenta. Naiwang nakatayo si Ismael sa gilid ng kalsada. Pinapanood ang pag-alis ni Ayana. Sakay ng isang ordinaryong taxi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang emosyon na hindi niya kailanman inasahan. Ang kawalan ng saysay. Sir, susundan po ba natin? Tanong ni Dante mula sa likuran. No. Tipid na sagot ni Ismael. Tumingin siya sa basurahan kung saan nakatusok ang mga asul na rosas. Naisip niya ang sinabi ni Ayana. Wala ka ring kwenta. Para sa isang lalaking bilyonaryo, iyon ang pinakamasait na sampal na tatanggap niya. Ngunit imbes na sumuko, lalong nag-alab ang kagustuhan niya makuha muli ang babae. Hindi na lang ito tungkol sa 6 na buwan. Ito ay tungkol na sa pagpapatunay na kaya niyang maging higit pa sa kanyang yaman. Ngunit hindi niya alam. May ibang nagmamasid sa kanya mula sa malayo.
isang babaeng mula sa kanyang nakaraan na handang gawin ang lahat para hindi mapunta si Ismael kay Ayana. Isang babaeng handa maging mas masama sa isang kontrabida. Habang abala si Ismael sa paghabol kay Ayana, isang anino mula sa nakaraan ng munting nabulabog, si Sabrina Monteverde, ang babaeng itinuturing ng pamilya Villafuerte na the perfect match para kay Ismael. Si Sabrina ay anak ng isang oil tycoon, maganda, sophisticada, at sanay na nakukuha lahat ng gusto niya. Sa isang barangyang charity gala, nagkita ang dalawa. Ismael, darling, balita ngayon may isang freelancer na nagpahiya sa'yo. Bungad ni Sabrina habang nakapikit sa braso ng binata. Ang kanyang tawa ay kasing lalim ng mga diamante sa kanyang leeg. It's none of your business, Sabrina. Malamig na sagot ni Ismael habang ang palingalinga sa paligid umaasa makikita ang pamilya ng mukha ni Ayana. Oh, it is my business. Our families are talking about merger, remember? Hindi magandang tingnan na ang susunod na head ng Villafuerte Group ay pinaglalaroan lang ng isang hamak na marketing consultant. Let me handle her. Hindi nagtagal. Hinarap ni Sabrina si Ayana sa opisina nito. Pumasok ang sosyal na dalaga na tila pagmamayari ang buong gusali. So, ikaw pala ang Ayana Faye. Paniwala ni Sabrina ng habang tinitingnan ng paligid ang maliit na opisina ni Ayana na may pandidiri. You look common. Typical. Hindi natinag si Ayana. Ipinagpatuloy niya ang pag-type sa kanyang laptop. And you are? Sabrina Monteverde. The woman Ismael will eventually marry. Look, I know your game. Pinapakipot mo lang ang sarili mo para mas lalong lumaki ang checking ibibigay niya sa'yo. Kano ba? I'll double it. Just stay away from him. Dahan-dahang tumayo si Ayana. Hindi siya ang tipong iiyak at magpapaapi. Double? Wow! Ang laki talaga ng mga ulo niyo, no? Akala nyo lahat ng tao may presyo. Don't act holy, Ayana. Ismael has a 6-month rule. You were just a flavor of the month na maagang napanis. Huwag kang ambisyosa. Isang hamak na consultant ka lang naman. Habang ako ang kailangan ng kumpanya na. Isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Ayana. Sabihin mo sa akin, Sabrina, kung ikaw ang kailangan niya, bakit ako ang hinahabol niya? Bakit sa akin siya nagmumukhang asong nagmamakaawa, habang ikaw, nag-aaksaya ng panahon para sugurin ako? Namutla si Sabrina sa galit. Tinaas nito ang kanyang kamay para sampalin si Ayana. Ngunit mabilis na nasalon ni Ayana ang braso nito. Wag na wag mong susubukan ang pasensya ko. Panta ni Ayana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ako kontrabida sa buhay niyo. Pero handa ako maging demonyo kung sasapawan mo ang pagkatao ko. Hindi ko gusto sa Ismael. Pero dahil sa ginagawa mo, parang gusto ko na siyang bawiin just to see you crawl. You bitch! Sigaw ni Sabrina. Consultant ang trabaho ko, Sabrina. At ang libreng advice ko sa'yo, ayusin mo yung ugali mo. Dahil kahit gaano karami ang pera mo, wala ka pa rin basura sa paningin ko. Now, get out of my office. Lumabas si Sabrina na nanginginig sa galit. Agad siyang tumawag sa kanyang mga koneksyon. I want Ayana Faye ruined. I want her blacklisted from every marketing firm in the city. Ngayon din, lingid sa kaalaman ni Sabrina, naririnig ni Ismael ang buong sagapaan mula sa labas ng pinto. Balaksanan niyang pumasok para sa pigilan si Sabrina, pero napatigil siya nang marinig ang katapangan ni Ayana. Ngunit si Ismael, isang tunay ng ngiti, hindi dahil natutuwa siya sa gulo, kundi dahil mas lalo siyang nahulog sa babaeng hindi lang basta marunong magmahal, kundi marunong ding lumaban para sa kanyang dignidad. Wait for me, Ayana, pulong ni Ismael. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo, kahit kailanganin ko pang gabihin ng sarili kong mga patakaran. Dito na magsisimula ang totoong gera sa pagitan ng isang bilyonaryong nagbabago, isang socialite na nanggagalaite, at isang babaeng palaban na handang lumaban ng patayan para sa kung ano ang tama. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mga Villafuerte, ang isang tagapagmana ay hindi matatagpuan sa loob ng isang boardroom o sa isang 5-star lounge. Sa halip, si Ismael ay nasa isang maingay at mausok na terminal ng jeep, suot ang isang simpleng t-shirt at maong, isang disguise na hindi pa rin kayang itago ang kanyang natural na aura ng kapangyarihan. Sinusundan niya si Ayana, hindi bilang isang stalker, kundi bilang isang lalaking desperadong intindihin ang mundo ng ibang
tapon ng kanyang milyones. Napansin ni Ayana ang pamilyar na bulto sa likuran niya habang naglalakad siya pa uwi sa kanyang apartment. Huminto siya at lumingon na may pamilyar na talim sa kanyang mga mata. Ano na naman ito, Ismael? Wala na ba mga bodyguards mo? Wala na mga itim mong sasakyan? Sarkastikong tanong ni Ayana. Lumapit si Ismael, baka sampagod sa kanyang muka. Sabi mo, kung wala ang pera, wala akong kwenta. Nandito ako para patunayan na mali ka. By following me, Ismael, may trabaho ako. May totoong buhay ako. Hindi ito pelikula na kapag nag-effort ka, ibibigay na ako. Pagtataboy ni Ayana, gusto ko lang tumulong. Nabalitaan ko ang ginawa ni Sabrina. I know she's trying to blacklist you in the industry. I can stop her with one call away. Seryosong alok ni Ismael. Tumigil si Ayana at hinarap siya ng malapitan. At yan ang problema sa'yo. Ang solusyon mo sa lahat ng problema ay isang tawag o pera. Ismael, kung sisirain ako ni Sabrina, lalaban ako gamit sa sarili kong kakayahan. Hindi ko kailangan ng isa pang Villafuerte para iligtas ako mula sa kapwa nila Villafuerte. Biglang pumuhos ang malakas na luha. Sa gitna ng kalsada, walang masalungan ang dalawa. Basang-basa si Ismael. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog na sa baha, pero hindi siya gumagalaw. Nakatitig siya kay Ayana. Bakit ba ang hirap mong abutin? Tanong ni Ismael. Ang boses niya ay halos malulod ng ingay ng ulan. I've had everything I wanted in life, Ayana. Everything. Pero bakit ikaw lang hindi ko makuha? Dahil hindi ako bagay, Ismael. Hindi ako trophy na i-display mo sa loob ng 6 na buwan? Sagot ni Ayana. Bagaman ramdam niya ang paglambot ng kanyang puso sa itsura ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madulas man si Ayana dahil sa madulas na semento. Mabilis na kumilos si Ismael at sinalo siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng ulan. Ramdam ni Ayana ang init ng katawan ni Ismael at ang bilis ng tibok ng puso nito. Hindi ito ang tibok ng isang lalaking physical needs. Ito ay tibok ng isang lalaking natatakot na mawala ang kaisa-isang bagay na nagbibigay ng kulay sa kanyang boring na buhay. I'm staying, Ayana. Kahit itaboy mo ako. Kahit hiyain mo ako sa harap ng buong mundo, I will stay. Pulong ni Ismael. Dahan-dahang kumalas si Ayana. Tinignan natin kung hanggang kailan mo kaya ang buhay na walang aircon at walang butler. Ismael, dahil ang mundong kinalalagyan ko, hindi yan para sa mga katulad mong hari. Tinalikuran siya ni Ayana, pero sa pagkakataong ito, hindi niya hinarangan ang pagsunod ni Ismael hanggang sa tapat ng kanyang pintuan. Sa gabing iyon, habang nilalagnat si Ismael dahil sa pagkabasa sa ulan, napagtanto niya ang paghabol kay Ayana Faye ay ang pinakamahirap pero pinakasulit na karera sa sinalihan natin. Samantala, sa isang madilim na silid, tinitingnan ni Sabrina mga litrato ni Ismael na basang-basa sa ulan habang sinusundan ni Ayana. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Kung hindi ka mapapasa sa akin, Ismael, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyong dalawa. Panta ni Sabrina. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa Grand Ball ng Villafuerte Hotel. Ito ang selebrasyon ng anibersaryo ng kanilang kumpanya. Isang gabing puno ng kinang, mamahaling alahas at mga plastik ng ngiti. Dumating si Ismael na mag-isa. Suot ang kanyang itim na tuxedo. Ngunit sa likod ng kanyang formal na anyo, ang mga mata niya ay naghahanap. Ismael, darling, you look dashing. Bungad ni Sabrina Monteverde na tila linta na kumapit sa kanyang braso. Sabi ko naman sa'yo, babalik ka rin sa mundong kinalakihan mo. Ayana is just a bad dream that's finally over. Bago pa man makasagot si Ismael, isang bulungan na lumikha ng alon sa buong ballroom. Sa may pintuan, pumasok ang isang babaeng nagpatahimik sa lahat. Si Ayana Faye. Hindi siya nakasuot ng gown na nagkakahalaga ng milyon, ngunit ang kanyang simpleng emerald green dress ay tila nagbigay ng buhay sa buong silid. Direkta ang kanyang tingin. Ang kanyang noo ay nakataas. Hindi siya pumunta roon bilang isang bisita. Pumunta siya roon para sa isang marketing pitch na hiningi ng board of directors na hindi alam ni Ismael. What is he doing here? Nanginginig na galit na bulong ni Sabrina. Hindi siya nakaalis. Nilapitan ni Sabrina si Ayana sa gitna ng ballroom habang mga waiter at mga bilyonaryo ay nakamasid. Hindi siya nakatiis.
Nilapitan si Sabrina ni Ayana sa gitna ng ballroom habang ang mga waiter at mga bilyonaryo ay nakamasid. You have a lot of nerve showing up here, Ayana. Hindi mo ba alam na para lang sa mga taong event na ito? Hindi para sa mga gold-digging freelancers. Malakas sa saan ni Sabrina, sapat para marinig ng lahat. Nandito ako para sa trabaho, Sabrina. Isang bagay na mukhang hindi mo alam ang ibig sabihin dahil lang alam mo lang ay gastusin ang pera ng tatay mo. May nahong sagot ni Ayana pero may talim ang bawat salita. How dare you? Tinaas ni Sabrina ang kanya kamay para sampalin si Ayana. Pak! Isang malakas na tunog ang sampalang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi si Ayana na sampal. Nasalo ni Ayana ang kamay ni Sabrina at mabilis na gumanti ng isang malutong na sampal na nagpalingon sa mukha ng socialite. Iyan ay para sa pag-iinsulto mo sa pagkatao ko. Malamig na sabi ni Ayana. Pak! Isang pangalawang sampal ang dumapo sa kabilang pisngi ni Sabrina at iyan ay para sa pagtatangkang sirain ang career ko. Sabi ko sa iyo, Sabrina, wag mo kong susubukan dahil ang babaeng katulad ko hindi natatakot mawalan dahil sanay ako lumaban para sa dapat ay tama. Lalapit na sana si Ismael para mamanggitan pero tumigil siya na makita ang apoy sa mga mata ni Ayana. Ito ang katotohanan kailangan niya makita. Si Ayana ay hindi nangangailangan ng tagapagtanggol. Siya ay isang reyna sa sarili niyang paraan. Ismael, are you just going to watch her hit me? Sigaw ni Sabrina habang hawak ang kanya namumulang mga pisngi. Tumingin si Ismael kay Sabrina. Pagkatapos ay kay Jana. Sa harap ng kanyang mga business partners at ng kanyang pamilya, ginawa ni Ismael ang isang bagay na wumasak sa kanyang reputasyon bilang 6-month king. Lumawakad siya patungo kay Ayana at kinuha ang kamay nito. Actually, Sabrina, I think she missed a spot because you deserve every bit of it. Nagpulungan ang lahat. Nilagpasan ni Ismael sa Sabrina at hinarap ang mga tao sa ballroom. From this day on, the 6-month rule is officially dead because I found the woman who is worth a lifetime of chasing. Hindi makapaniwala si Ayana. Ramdam niya ang higpit ng hawak ni Ismael. Isang hawak na hindi napakitang tao. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, alam ni Ayana na ang pagsira sa panuntunan ni Ismael ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Ang mga Villafuerte ay hindi basta-basta tumatanggap ng commoner at si Sabrina, hindi ito titigil hanggat hindi sila dugu-duguan. Matapos ang malaking iskandalo sa ballroom, naging laman ng mga blind item at usap-usapan sa bawat coffee shop sa Makati ang ginawa ni Ismael. Ngunit sa halip na maglaho, tila lalong naging determinado ang bilyonaryo. Alam niyang ang sampal ni Ayana kay Sabrina ay hindi lang basta paghihiganti. Ito ay deklarasyon na hindi siya magpapaapi. Ngunit alam din ni Ismael na ang paghawak sa kamay ni Ayana sa harap ng lahat ay hindi sapat para mabura ang 4 na buwan ng pagtrato niya dito bilang panandalian. Isang umaga, nagising si Ayana sa malakas na katok sa kanyang pinto. Laking gulat niya na makita si Ismael na nakatayo roon, pawis na pawis, at may hawak na 2 supot ng pandesal at isang plastic ng kape mula sa kanto. Wala ang kanyang suit. Suot niya ang isang kupas na jersey at shirt and shorts. Anong ginagawa mo rito? Kunot na ang tanong ni Ayana. At bakit ganyan ang itsura mo? Sabi mo, kung wala ang pera, wala akong kwenta. Hingal na sabi ni Ismael. Kaya nag-commute ako papunta rito. Sumakay ako ng jeep, Ayana. At nakapagbalyahan ako para lang makuha ang huling balot na mainit na pandesal na gusto mo. Hindi mapigilan ni Ayana mapangiti, pero agad niya itong binawi. Ismael, hindi sapat ang pandesal para mapatawad kita. Alam ko, kaya maghapon ako nandito. Tutulungan kita sa mga gawaing bahay, sa grocery. Kahit ano, I want to experience your life, Ayana. No credit cards, no drivers, just me. Ang buong araw ay naging isang komedya at drama para sa dalawa. Nakita ni Ayana kung paano mahirapan si Ismael na maglaba gamit ang kamay, kung paano ito mabulunan sa usok habang nagluluto ng tuyo, at kung paano ito makipagtawaran sa palengke na tila nakikipag-negotiate sa isang multi-millionaire dollar merger. Ang mahal naman ng talong nyo, Ale. Sa kumpanya namin, ang supply chain cost ay hindi ganito kataas. Seryosang sabi ni Ismael sa tindera. Ismael, palengke ito, hindi boardroom.
natatawang hila sa kanya ni Ayana. Sa gitna ng pagod at katawan at mga tawanan, unti-unting nakita ni Ayana ang isang panig ni Ismael. Ang Ismael na marunong magpatawad, marunong mabigo, at higit sa lahat marunong magpakumbaba. Nang magpahinga sila sa isang maliit na parke, habang kumakain ng isaw, naging seryoso ang usapan. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Ayana habang nakatingin sa papalubog na araw. Dahil sa loob ng 6 na buwan na rules ko, ako ang laging kontrolado ang lahat. Pero nung iniwan mo ako, nung pinunit mo yung tseke, doon ko lang naramdaman na buhay ako, na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pirma. Sagot ni Ismael habang nakatitig kay Ayana. Ayana, hindi ko alam kung paano magmahal ng tama. Pero handa akong mag-aral kahit abutin pa tayo ng lampas 6 na taon. Ramdam ni Ayana ang katapatan sa boses nito. Pero bago pa siya makasagot, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Enjoy your life, house, and lot. Play, Ayana. Pero tandaan mo, kapag ang isang Villafuerte ay nahulog sa lupa, maraming madadamay. Sisiguraduhin ko ang pagbagsak ni Ismael ay magsisimula na. At sa'yo yon. Nanigas si Ayana. Alam niya, hindi magpapatalo si Sabrina. Ang panunuyo ni Ismael ay tila isang magandang paniginip. Pero sa labas ng kanilang munting mundo, isang malaking bagyo na bumuo na handang sumira sa lahat ng sinimula nila. Habang pilit na binubuo ni Ismael ang kanyang pagkatao sa harap ng Ayana. Ang mundo naman ng negosyo ay tila nagkakagulo. Ang pagbabago ni Ismael ay hindi naging maganda sa paningin ng kanyang mga ama. Ang matandang si Don Ignacio Villafuerte. Para sa kanila, ang pag-ibig ay isang kahinaan at si Ayana ay isang malaking sagabal. Upang subukin ang pasensya ni Ismael, sinimulan ni Sabrina ang kanyang susunod na hakbang, ang paggamit ng selos. Isang gabi, naimbitahan si Ayana sa isang pagtitipon para sa mga marketing professionals. Hindi niya alam na si Sabrina ang nasa likod ng imbitasyong iyon. Doon ay nakilala niya si Alas Villar, isang batang CEO na isang tech startup na matagal ng karibal ng mga Villafuerte. Miss Ayana Faye, I've heard so much about your bravery. Not many people can stop a Monteverde and live to tell the tale. Bungad ni Alas na may mapang-akit ng ngiti. Si Alas ay kabaliktaran ni Ismael. Siya ay palakaibigan. Tila walang tinatagong lihim at higit sa lahat, nilarespeto niya ang propesyon ni Ayana. Nag-usap ang dalawa tungkol sa trabaho at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ayana ng gaan ng loob sa isang malaki na kanilang kusina. Ngunit hindi nila alam. May mga kumuha na ng litrato sa kanila, mga anggulong tila ba sobrang lapit nila sa isa't isa. Kinabukasan, naging headline na ang tabloid, ang The Rebound Ayana Faye, ang babae nakipaghiwalay sa Villafuerte, nakitang may kasamang bagong bilyonaryo. Nakarating ang balita kay Ismael habang nasa gitna siya ng isang seryosong meeting. Pagkakita niya sa litrato ni Ayana na tumatawa kasama si Alas Villar, tila nagdilim ang kanyang paningin. Ang bagong Ismael, na pilit niyang binubuo ay biglang gumuho at bumalik ang kanyang pagiging possessive at arrogante. Agad siyang sumugod sa ospital ni Ayana. Nakarating ang balita kay Ismael habang nasa gitna siya ng isang seryosong meeting. Pagkakita niya sa litrato ni Ayana na tumatawa kasama si Alas Villar, tila nagdilim ang kanyang paningin. Ang bagong Ismael na pilit niyang binuo ay biglang gumuho at bumalik ang kanyang pagiging possessive at arrogante. Agad siyang sumugod sa opisina ni Ayana. So, ito ba ang dahilan kaya hindi ko pa rin sumasagot sa akin? Dahil nakahanap ka na ng bagong sponsor? Asik ni Ismael pagkatapos at pagpasok pa lang sa pinto. Napatayo si Ayana, gulat at galit. Anong sabi mo, Ismael? Bumalik ka na naman ba sa pagiging makitid ng utak? Nakita ko ang mga litrato Ayana, si Alas Villar, sa lahat ng lalaki, ang mortal na kaaway pa ng pamilya ko? Is this your way of getting revenge? Ang sakta ng ego ko kahit ang gamit ko mismo? Isang bagay na hindi mo maiintindihan dahil ang tingin mo sa lahat ng ugnayan ay transaksyon o pagmamayari. Ayana, I'm trying to change. Pero paano kung magbabago kung ibinabalandra mo sa mukha ko na may iba ka na?
Kung ganyan lang kadali mawala ang tiwala mo dahil sa isang litrato, Ismael, ibig sabihin ay wala ka pa rin natututunan. Hindi mo ako pagmamayari at lalong hindi ako kailanman magiging rebound ng kahit sino. Dahil sa galit, lumabas si Ismael at hinarap si Alas Villar sa isang bar ng gabing iyon. Nauwi ang tensyon sa isang mainit na komprontasyon. Layuan mo si Ayana Villar. Alam ko ang laro mo. Ginagamit mo lang siya para gantihan ang pamilya ko. Panta ni Ismael habang nakakuyom ang mga palad. Bakit, Ismael? Takot ka na ba sa kanya ko maibibigay ang respeto at pagmamahal na hindi mo nagawa dahil sa 6 na buwan mong kalokohan? Ang pag-uudyok ni Alas. Isang malakas na punch ang pinakawalan ni Ismael. Nauwi ito sa isang malaking iskandalo na naging laman muli ng balita. Pero hindi alam ni Ismael. Ang buong gulo ay nakaplano. Habang nagbubugbugan ng 2 bilyonaryo, nakangiting nanonood si Sabrina mula sa malayo. Diyan ka magaling, Ismael, sa galit. At ang galit na yan na maglalayo sa iyo kay Ayana habang buhay. Nang malaman ni Ayana ang tungkol sa gulo sa bar, doon siya nagpasya. Kung ang pag-ibig ni Ismael ay puno ng karahasan at kawalan ng tiwala, baka tama nga ang 6-month rule na ang lahat ng bagay na mabilis na nagsimula ay dapat na ring tapusin bago pa may tuluyang mawasak. Matapos ang iskandalo sa bar, nagmistulang kuta ang penthouse ni Ismael, wasak ang kanyang imahe at higit sa lahat, wasak ang ugnayan nila ni Ayana. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, hindi si Sabrina, kundi ang kanya nakatatandang kapatid na si Sandra. Hanggang kailan mo itatago ang totoo, Ismael? Tanong ni Sandra habang pinagmamasdan ang nagturugong kamao ng kapatid. Ginawa mo ang 6-month rule para protektahan ang sarili mo, pero ngayon, iyan na ang pumapatay sa'yo. Doon lumabas ang katotohanan ng matagal na itinago ni Ismael. Ang 6 na buwang panuntunan ay hindi bunga ng pagiging arogante, kundi isang trauma. Noong bata pa sila, nakita ni Ismael kung paano nawasak ang kanilang ina matapos itong iwan ng kanilang ama para sa isang negosyo, eksaktong 6 na buwan matapos silang ikasal. Simula noon, ipinangako ni Ismael na hindi siya magiging mahina, na siya ang laging tatapos sa relasyon bago pa siya ang matapos. Sa kabilang banda, si Ayana ay nakatanggap ng isang tawag mula kay Sandra. Nakita ang dalawa sa isang tahimik na simbahan. Ayana, hindi ko ipinagtatanggol ang kapatid ko, pero kailangan mong malaman kung bakit siya naging halimaw. Simula ni Sandra, kinuwento niya ang lahat. Ang sakit, ang takot ni Ismael na maiwan, at ang pader na itinayo nito sa paligid ng kanyang puso. Nanigas si Ayana. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang bawat tseke, ang bawat pabaon na shopping spree, iyon ay hindi lang suhol, kundi isang mekanismo para hindi niya maramdaman ang sakit ng pamamaalam. Wait, kaya ba 4 na buwan pa lang ay tinapos na niya sa amin? Tanong ni Ayana, ang boses ay nanginginig. Dahil natatakot siya, Ayana. Natatakot siya dahil sa loob ng 4 na buwan, naramdaman niyang mas mahal ka niya kaysa sa buhay niya. Akala niya, kapag tinapos na niya ng maaga, hindi siya masasaktan, pero nagkamali siya. Dahil sa nalaman, nagpasya si Ayana na harapin si Ismael sa huling pagkakataon. Pinuntahan niya ito sa penthouse. Pagpasok niya, nakita niya isang Ismael na malayo sa makapangyarihang bilyonaryo. Nakaupo ito sa sahig sa gitna ng kadiliman. Bakit ka narito? Para sabihin tapos na talaga tayo? Paitatanong ni Ismael na hindi tumitingin sa kanya. Hindi, sagot ni Ayana. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Ismael. Narito ako para sabihin hindi mo kailangan matakot, Ismael. Hindi ako ang iyong ina at hindi mo ako tatay. Hindi kita iiwan dahil lang sa lumipas ang 6 na buwan. Tumingin si Ismael kay Ayana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. I'm a mess, Ayana. Hindi ko alam kung paano maging tama. Huwag mong subukan maging tama. Subukan mo maging totoo. Pulong ni Ayana habang hinahawakan ang mukha ng lalaki. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga luha at pag-amin, tuluyang gumuho ang pader ng 6-month rule. Ngunit habang bumabangon ng dalawa, isang mas malaking panganib ang naghihintay. Si Don Ignacio at si Sabrina ay nagsanib puwersa na. Isang ultimatum ang inihahanda para kay Ismael, ang kanyang kumpanya o ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tao. Matapos ang gabi ng pag-amin, tila bumalik ang liwanag sa pagitan ni Ismael at Ayana. Ngunit sa labas ng kanilang munting bula, ang bagyong Villafuerte ay handa ng manalasa.
Sa gitna ng kanilang pag-aalmusal, isang grupo ng mga lalaki na nakasuit ang pumasok sa penthouse ni Ismael sa pangunguna ng kanyang ama na si Don Ignacio. Ismael, enough with this charade. Bungad ng matanda. Ang boses nito ay parang yelo sa lamig. The board of directors has spoken. Your recent scandals, the fight in the bar, the sins in public have cost the company billions in stock value. Tumayo si Ismael. Prinotektahan si Ayana sa kanyang likuran. I'm handling it, father. No, you're not. You're being handled by that woman. Turo ni Don Ignacio kay Ayana. This is your ultimatum. Marry Sabrina Monteverde in 1 month to secure our merger and save your position as CEO, or we will strip you of everything. Your title, your assets, even this penthouse. You will be a Villa Fuerte in name only. Naging mabigat ang kapaligiran. Alam ni Ayana na hindi lang ito tungkol sa kanila. Maraming pamilya nakadepende sa kumpanya ni Ismael. Ismael, you don't have to do this. Pulong ni Ayana na makaalis ang kanyang ama. Hindi mo kailangan mawala ang lahat para sa akin. Ayana, I've spent my whole life building that empire. Pero nung nakita kitang naglalakad palayo nung gabi iyon sa restaurant, na-realize ko na anong salbi ng trono kung wala ang reyna ko. Sagot ni Ismael. Ngunit hindi lang si Don Ignacio ang problema. Sa parehong araw, nalaman ni Ayana na ang kanyang pamilya sa probinsya ay nakakatanggap ng mga banta. Ang kanilang maliit na sakahan ay biglang ipinasasara dahil sa mga legalities na malinaw na pakana ni Sabrina. Ismael, my family, they're being targeted. Umiiyak na sabi ni Ayana. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Ismael. Sinubukan niya magpadala ng pera para ayusin ang problema. Ngunit tinanggihan ito ni Ayana. No, hindi man natin natutunan. Ang pera mo ang dahilan kung bakit tayo narito. Kung gagamit ka na naman ng pera para ayusin ang lahat, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Dahil sa pride at prinsipyo, nagpa siya si Ayana na siya mismo ang haharap sa mga Monteverde. Pinuntahan niya si Sabrina sa mansyon nito. Stop the harassment, Sabrina. Hindi kita kailanman magugustuhan at lalong hindi ka mamahalin ni Ismael kahit pakasalan mo pa siya. Matapang na sabi ni Ayana. Then, watch him burn. Ayana, gusto mo maging bida? Pwes, ang mga bida sa pelikula lagi namamatayan sa dulo. Sagot ni Sabrina na may baliw ng ngiti. Hinarap ni Ayana ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. Para maligtas ang karir ni Ismael at ang kapayapaan ng kanyang pamilya, kailangan niya gawin ang huling sakripisyo. Isang plano na buo sa isip ni Ayana, hindi para sumuko, kundi para labanan ng mga Villafuerte sa sarili nilang laro. Gagamitin niya ang pagiging kontrabida na laging ibinibintang sa kanya para itama ang lahat. Ngunit ang kapalit, baka ito na ang totoong katapusan ng kanilang kwento ni Ismael bago pa man dumating ang ika-6 na buwan. Ang buong syudad ay tila nag-aabang sa press conference na ipinatawag ng Villafuerte Group. Ayon sa mga balita, ito ang araw kung saan formal na ia-anunsyo ni Ismael ang kanyang pagpapakasal kay Sabrina Monteverde, ang hakbang na magliligtas sa kanyang korona bilang CEO. Sa backstage, nakatayo si Ismael habang inaayos ni Don Ignacio ang kanyang kurbata. This is the right choice, Ismael. Sa wakas, naging practical ka rin. Ang emosyon ay para sa mga mahihina. Ang kapangyarihan ay para sa ating mga Villafuerte. Hindi sumagot si Rafael. At Ismael, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan. Tila may hinihintay. Sa gitna ng flash ng mga kamera at ingay ng mga reporter, umakit si Ismael sa podium. Katabi niya si Sabrina. Naabot langit ang ngiti. Suot ang isang engagement ring na kasing laki ng isang ubas. Good morning, everyone. Panimula ni Ismael. Today, I was supposed to announce a merger. I was supposed to announce a marriage that would secure the future of this company. Tumahimik ang lahat. Lumingon si Ismael kay Sabrina. Pagkatapos ay sa kanyang ama na nasa front row. But I realized that for 10 years, I lived under a rule. 6 months for women, a lifetime for business. I thought I was a king, but I was just a prisoner of my own fear. I thought money could buy silence and loyalty, but it only bought me loneliness. Nanggaluhan ng mga reporter. Nagsimulang kabahan si Sabrina. Ismael, what are you doing? Pulong nito. Today, I am resigning as the CEO of Villafuerte Group. Deklarasyon ni Ismael na ikinagulantang ng lahat. I am leaving the wealth,
the title, and the rules, because there is one thing that I cannot lose, and that is the woman who taught me that I am more than just a bank account. Biglang bumukas ang pintuan ng hall. Pumasok si Ayana, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi. Hawak niya mga dokumentong nakuha niya sa tulong ni Sandra at Alas Villar, mga ebidensya ng illegal market manipulation na ginawa ni na Don Ignacio at ng mga Monteverde para gipitin ang mga maliliit na negosyo. Kabilang ang pamilya ni Ayana. The merger is off, matapang nasabi ni Ayana habang inilalapag mga folder sa harap ng mga media. Dahil ang pundasyon ng pagsasamang ito ay hindi negosyo, kundi pandaraya. Nagkagulo ang press conference. Sa gitna ng tensyon, bumaba si Ismael mula sa podium at lumakad patungo kay Ayana. Sa harap ng milyon-milyong nanonood sa live broadcast, lumuhod ang dating 6-month king. Ayana Faye, wala na akong maiaalok sa iyo kundi ang sarili ko. Wala ng penthouse, wala ng mga itim na sasakyan, wala ng 6 na buwan. Will you stay with me for a lifetime? Napaiyak si Ayana, hindi sa lungkot, kundi sa tagumpay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng buong mundo ang pagbabago ni Ismael, ang pagpili sa tama kaysa sa madali, ang pagpili sa pag-ibig kaysa sa ginto. Yes, Ismael, kahit habang buhay pa, sagot ni Ayana. Habang hinihila ng mga security si Sabrina at Don Ignacio palabas ng hall dahil sa mga anomalya na natiling nakatayo ang dalawa sa gitna ng entablado. Ang rule ay tuluyan ng nabali at ang dating kontrabida sa mata ng lipunan ay naging bayani ng sarili nilang kwento. Isang taon na mabilis na lumipas matapos ang malaking iskandalo na yumanig sa pundasyon ng mga Villafuerte. Ang dating marangyang penthouse ay napalitan ng isang simpleng bahay na may malawak na hardin sa labas ng syudad. Wala na ang mga bodyguard na nakabuntot at ang mga serya na mamahaling sasakyan. Sa loob ng isang maliit na opisina sa kanilang bahay, abala si Ismael sa pag-aayos ng mga papeles para sa binuo nilang bagong kumpanya ni Ayana, isang marketing and consultancy firm na nakatuon sa pagtulong sa mga maliliit na negosyante. Hindi ito kasing laki ng Villafuerte Group, pero sa bawat sentimong kinikita niya ngayon, may kalakip na itong dangal at kapayapaan. Lumapit si Ayana sa kanya. May dalang 2 baso ng juice. Masyado ka namang seryoso, Mr. Villafuerte. Hindi ba't usapan natin ay weekend ngayon? Ngumiti si Ismael at hinila si Ayana paupo sa kanyang kandungan. Pasensya na, Mrs. Villafuerte. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng kliyente natin ay nakakakuha ng patas na serbisyo. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Sino nga ba ang mag-aakala? Biro ni Ayana habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Ang lalaking hindi kayang lumampas sa 6 na buwan? Eto, at mag-iisang taon na tayong kasal. Pero parang mas lalo pang nagiging clingy. Naging seryoso ang tingin ni Ismael. Dahil sa bawat araw na kasama kita, nare-realize ko na ang 6 na buwan ay hindi sapat para mahalin ng isang katulad mo. I wasted 10 years of my life following a stupid rule because I was afraid of the pain. But you, Ayana, you taught me that the pain is worth it as long as it's with the right person. Nabalitaan nila na si Sabrina ay nasa ibang bansa na para i-rehabilitate ang kanyang imahe matapos ang demanda, habang ang ama ni Ismael ay tuluyan na nag-retire sa probinsya, malayo sa ingay ng korporasyon. Ang hustisya ay nakuha na nila, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng paninindigan sa kung ano ang tama. Naglakad ang dalawa patungo sa kanilang hardin habang papalubog ang araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang paalala na ang bawat pagtatapos ay simula ng isang mas magandang bukas. Ayana, tawag ni Ismael. Salamat. Para saan? Para sa hindi pagsuko sa akin. Noong mga panahong ako na mismo sumusuko sa sarili ko. Para sa pagpunit ng checking yun. Kung hindi mo ginawa yon, malamang ay hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa 6 na buwan ako. Niyakap siya na mahigpit ni Ayana. Sabi ko naman sa iyo, Ismael, ang babaeng palaman, palaban, hindi lang marunong manampal. Marunong din kami magligtas sa mga taong karapat-dapat iligtas. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga labi sa ilalim ng dapit hapon. Wala nang orasan na nagbibilang ng araw. Wala nang expiration date. Ang batas ni Ismael Villafuerte ay tuluyan ng nabura. At sa lugar na ito ay isang pangakong walang hangganan. Dahil sa kwento ni Ismael at Ayana, napatunayan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa tapang na talikuran ang lahat para sa taong nagparamdam sa iyo na ikaw ay sapat na.
5 taon na ang nakalipas mula nang punitin ni Ayana Faye ang tsekeng nagkakahalaga ng milyones sa harap ng dati ay aruganteng si Ismael Villafuerte. Ngayon, ang tagpong iyon ay isa na lamang nakakatawang alaala na madalas silang pag-usapan sa tuwing magdiriwang sila ng kanilang anibersaryo. Nasa isang simpleng dalampasigan sila sa Batangas, walang exclusive resort, walang mga bouncers at walang media. Isang simpleng picnic blanket lang sa buhangin habang pinapanood ang paghampas ng mga alon. Naalala mo pa ba nung sinabihan kita na isaksak mo ang pera mo sa ngalangala mo? Natatawang tanong ni Ayana habang nakasandal sa balikat ni Ismael. Natawa rin si Ismael. Isang tawang malayo sa malamig na tawa niya noong bilang CEO. Paano ko makakalimutan yon? Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko na ang isang Villafuerte ay pwedeng maging talunan. But looking at us now, Ayana, I realized that losing my pride to you was the biggest win of my life. Tumayo si Ismael at inabutan si Ayana ng isang maliit na kahon. Biglang kinabahan si Ayana. Ismael, wag mong sabihin, bibigyan mo na naman ako ng tseke. Biro ni Ayana pero may halong kaba. Open it. It's not a check. Promise. Seryosong sabi ni Ismael. Dampoksan ni Ayana ang kahon. Hindi alahas o pera nakita niya. Sa loob ay may isang maliit na sapatos ng sanggol. Isang pares ng puting knitted booties. Kasama nito ang isang positive pregnancy test result na kanina pa palang kinuha ni Ismael mula sa kanilang bag. You found it? Kulat na tanong ni Ayana. Plano ko sanang ibigay yan mamayang hapunan. Lumuhod si Ismael sa harap ni Ayana, hindi para magmakaawa, kundi para haplusinan siya ng asawa. Ayana, ang 6-month rule ko noon ay dahil takot ako mag-iwan ng legacy ng sakit. Pero ngayon, I want a lifetime legacy with you. Hindi ko lang babaliin ang rule ko para sa'yo, kundi bubuo ako ng bagong mundo para sa anak natin. Isang mundo kung saan hindi pera ang basihan ng halaga ng isang tao. Naiyak si Ayana sa sobrang galak. Ang dating lalaking hindi naniniwala sa commitment ay ngayon handa ng maging ama. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang munting rest house, nakatanggap si Ismael ng isang tawag. Mula ito sa kanyang ama si Don Ignacio. Matagal na silang hindi nag-uusap. Ngunit sa pagkakataong ito, naging malambot ang boses ng matanda. Narinig ko ang balita, Ismael. Congratulations. Wika ni Don Ignacio. Baka pwede niyo akong dalawin dito sa probinsya. Gusto ko sana makita ang apo ko pagdating ng panahon. Tumingin si Ismael kay Ayana at sa isang tango ng asawa, alam na niya ang sagot. Ang pagbabago ni Ismael ay hindi lang nagligtas sa kanya, kundi nagsimula rin maghilom ng mga sugat sa kanilang pamilya. We will be there, Father, soon. Sagot ni Ismael. Ipinatong ni Ismael ang kanyang kamay sa balikat ni Ayana habang sabay nilang tinatanaw ang malawak na dagat. Ang kwento ng dating kontrabida na pilit naging bida ay tapos na. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng isang pamilyang binuo, hindi ng kontrata, kundi ng tunay na wagas na pag-ibig. Isang pag-ibig na walang expiration date at higit sa lahat, walang katapusang 6 months. At dito na po nagtatapos ang ating madamdaming paglalakbay. Sa kwento ni na Ismael at Ayana, tunay ngang ang pag-ibig kapag wagas sa totoo ay hindi nasusukat sa haba ng panahon o sa kapal ng pitaka, kundi sa tapang na magbago at manindigan para sa taong nagpahalaga sa ating pagkatao. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Ayana at ang pagpapakumbaba ni Ismael. Muli, ito ang inyong lingkod at narrator, Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig. Huwag po kayong aalis nang hindi nag-iiwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? At para sa iba pang mga kwentong kapupulutan ng aral at magpapatibok ng inyong mga puso, siguraduhin ko na kayo ay nakasubscribe at naka-on ang notification bell. Dito lang sa ating tahanan ng mga kwento, ang Ayesha TV. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata. Tandaan, sa bawat dapit hapon, lagi may bagong umagang naghihintay. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.